Yon, pag-usapan natin tong bangayan ng dalawang grupo. Itong si Mandarahog ay DDS, tapos sa mga loyalista, kagaya ko. Hmm. Maingay sila sa social media sa fact-checking ng isang proyekto sa Ilocos Norte. Ah, ipafact-check din natin, pafact-check din natin si Mandarahog dahil tayo ay loyalista. Ah, try natin i-debunk lahat ng mga sinasabi niya sa mga patungkol sa proyekto doon sa Dagupan, Lipay ba yun? Ilocos Norte, yung bridge doon. So, start natin. Intro muna. Sige, start natin. Uh-huh. Asan ka na, Duke? Ito. Ito yung pagdidebunk niya sa mga sa mga loyalista. Ayan. Na sinasabing nakatenga lang. Nakatingin ka naman talaga eh. Actually po, tapos na po yung phase 1 nito. Uy, pakita mo yung kontrata ng phase 1. Kung meron. And then yung phase 2 po, May phase yung 2? request Pakita mo rin. amount to complete. Request 60 amount to million complete. pa. Yung ilalaan ng punto Pakita mo resibo, boy. para makompleto itong bridge na ito. Hinihintay Tayo guys, maglalabas tayo ng resibo. Hindi tayo comment lang ng comment dyan. Meron tayong resibo dyan. Sige na, tapusin natin. kaya nga ano? request. Sino Pero yung lakas ng loob isang magsinungaling vlogger na nito? pumunta dito, sinasabing nakatenga. Ako at yun, kinurap ako yun, daw ako yung yun. punto. Nakatenga naman Which is talaga. not po. Oh. Itong bridge na ito ay itutuloy. Hinihintay Ituloy lang nyo po na. yung karagdagang budget nito. Okay? Papaliwanagan kita sa kanisinungalingan mo, boy, ha? Una, walang tulay na face by face ginagawa. Ops. Maling-mali ka doon. Tatakal natin yan mamaya. Maling-mali yan si Mandarahog dyan. Sablay yan. Hindi pwede yung pag gumawa ka ng tulay, rekta. Mamaya, tatakal natin. Dadaanan natin yan. Ginagawa, ang tulay, ginagawa yan ng buo. Saan ka ba nakakuha naman yan? Asaan yung dokumento mo na nagsasabi na may phase 1 yan? At asan yung dokumento na sinasabi mong may request? Ang lakas ng loob mong manloko ng tao eh, no? Kaperasong pera lang, lulukuhin mo yung taong bayan. Huwag naman kayong ganun. O, ito yung kontrata. Okay. Contract ID number 24 Alpha Alpha 0151 SIPAG access roads and or bridges from the national roads leading to major strategic public buildings facilities. Construction of Dagupan Lipay Bridge, Vintar, Ilocos Norte. Dinidiinan pa niya, no? Sige lang. Location of the contract, Vintar, Ilocos Norte. Klaro ha? Yeah. Construction of Dagupan Lipay Bridge. Hindi sinabing construction of phase 1. Binabasa mo lang eh. Iano mo, ang tawag doon, detalye, detail by detail. Binabasa mo lang yan eh. Hindi naman talaga ipapakita dyan eh. Yung contract ng phase 1 eh. Alam mo kung bakit? Contract agreement lang yan eh. Of Lipay Dagupan Bridge. Hindi sinabing ganon. Hindi yan guys hindi yan ilalagay dyan yung phase 1, phase 2, phase 3. Kasi nga contract agreement lang siya. Meron dyan mamaya detailed sa may baba. Ayaw niya yan ipakita eh. Ngayon, sino ang contractor dito? Kata Builders and Supplies. O, ayan o, nandyan. O. Ngayon, magkano? 57,613,856 and 83 centavos. Tapos magre-request kayo ng 60 million pa. Ganon? Yung tulay na yan? Ipakita nyo yung resibo nyo. Dahil ito yung resibo niyan. Deliberately, hindi ko inilagay ito. Kasi alam kong magsisinungaling kayo, mag-bluff kayo, lulukohin nyo yung taong bayan. O ayan, ito resibo. Ha? O ayan boy. O.
57613-856.83. Oh. Contract ID 24 double alpha 0151. O yan. Construction of Dagupan Lipay Bridge, Bitar, Ilocos Norte. Location, Eh? Vintar, Ilocos Norte. Hindi sinabi na construction of bridge phase 1. Wala. O. District Engineer Glenn C. Miguel, Catherine T. Leoncio, owner-manager ng Catha Builders and Supplies. O. Wala kayong resibo, huwag kayong magsalita ng ganyan, niloloko nyo lang yung taong bayan sa kapirasong pera yung binibigay sa'yo na galing din sa Correction. Hindi ako binabayaran dito. Prinsipyo ang inilalaban ko. Okay, manaraho ka. Open. Gusto mo, bukasan tayo ng bank account para maalaman mo. Sarap-sarap ng buhay ko dito sa UK. Oh. Papabayad pa ako. Baka bato ko pa kayo bongbong yung 7,000 na yan. Prinsipyo lang tayo. Doon tayo sa makatotohanan. Maglabas ng mga resibo. nakaw sa pera namin ng taong bayan, maawa naman kayo, ha? Huwag kayong masyadong mayabang na pag magsalita kayo, kunyari tumingin ka sa cellphone mo na may kontrata kayo, ilapag mo, boy. Hindi pwedeng ganyan, ha? Huwag niyong lulukohin ang taong bayan, ha? Dahil pag, ha? Huwag ganon. Hindi tama yon, ha? Pwedeng maghanap buhay, huwag man luloko, Opo. ha? Sino pangalan mo? Uncle? Uncle pa naman pangalan mo. O, Uncle, ha? Wag po. O, paano? O, sayang si Mang Kanor. Google loyalist. By the way, balik natin yung video niya. Dito sa may mismong bridge. Yan. Ha? Alam ko ano yun. Yan. Kaya nga, Yan. Yan ha. Tignan nyo guys. Ang sabi niya, hindi niya ipinapakita yung sa may baba yung details niya. Yan. Ano dyan? Details niyan. Ikaw talaga mandaraw. Fake news ka kahit kailan, you know? Oh. Taas. Gusto mo. At yung pinakita mo ka ganina. Oh, taas tayo. Taas. Contract agreement. Contract ID number 24 double alpha 0151. Okay? Okay. Ano yan, 24 double alpha 0151. Ano to? Sa Dagupan, Lipay Bridge, Bintar, Ilocos Norte. Okay? Asa na yung ito yung yung contractor. Catha Builders and Supplies. Tayong magpe-fake news. Bawal mag-fake news, sabi ni Mandarahog. Ito. Ito yung acknowledgement letter ni may-ari yata to. Yung Catherine T. Leoncio. May-ari yata ng ano yan. Ng yung yan yata yung contractor. May-ari ng company. Ito ngayon. Yung sinasabi nilang yung girders. Di ba 8 yan? Girders. Ito kasi yung details by details niya eh. Yan. Girders. 8 peraso. Ngayon, babalikan natin yung video. Di ba 2 phase yan? Saan ba yun? Kasi makita eh. Paano kayo tuturo to? Di makita yung mouse ko. Di ba yung tulay na yan? Yung sa gitna ng poste na yan? Nasa likod ng lalaki. Nasa gitna ng poste. Di ba yung sa taas na may guhit? 4 na ano yan? 4 na girder. 4. Bali, 2 layer na yung yung
Girders niya, 4 yan. 4 times 2. O, di ba? 8. Yun yung sinasabi na girder. Ito yun. Yung parang yung biga. Biga niya. Para biga niya sa ilalim. Tapos, lalatagan na lang siya ng karsada. Yun. Yun yung ilalatag yan. Parang yung sumusuporta. Ito yung girder. Ngayon. Dalulo talaga, fake news ka. Ayan, girder sa 8. Girder, ano ba yun? Ito. Ayan yung girder. Pre-stress, structural, concrete members. Di ko alam paano basahin ito. 30 mm yata to. Girders. Ito. Ayan, girders. 8. Ayan, 8. Sa ilalim yun, ipapakita ko. Para naman may sample tayo. Kung ano yung girder. Ayan. Ayan yung mga inilalatag yan. Panoorin natin ito si Manong. Davao yan pinakita ko na yung sample from Davao City pa rin. Okay mga dol, so naata diri sa may Mudyang ng Davao City, no? So kana sa akong likuran dol, mauna ang Ayan, yung mga na yan, mga nakalatag na yan. Ayan yung lalaparan ng karsada. Ayan yung tinatawag na girder. Poste, tapos may ilalatag na pag di ba? 2 poste. Magkalayo. Tapos ilalatag ng ganon. Yung ayan yung girders na yan, ilalatag ng pag ganon. Tapos sa ibabaw niyan, yun yung mga ilalagay na nila yung asfalto man yan, Yan, ayan yung girder. Yung sa ilalim na karsada mismo. fabrication sa maong girder, no? Ang girder mauna himuon nga tulay Diyan sa ilalim ng tulay. Yun. Mandalulo Ikaw fake news ka para grabe, dili basta-basta dol. Tungod kay ingon ani ang mga trabaho dinhi sa Davao City, no, grabe ka sulod. Tulid. Tapos, eto na yung sinasabi niya wala daw ginagawang phase 1 sa isang tulay. The contract agreement, yan na hindi tayo hindi tayo fake news dito ayan yung girder sa ilalim. Nakikita mo yan, 4 yan. Ayan, eto na yung mismong tulay na binlag ni Mandalulo. Western Lingo over the Gupan Lipay Bridge as only phase 1 complete. Ayan. The contract agreement date 7 February 2024. Page, the original project cost at 57.61 million for phase 1. Ano ni? Meron yan dito. Phase 1 pa lang yan Phase 2. Meron na alam ko may mga phase 10 dito. Completion of phase 1, visible condition, critical, blah blah blah. Phase 2. According to the high place source, an additional 60 million, 60 million to fund phase 2. Naman Daraog. Magtatay ka ngayon sa akin. Tanggalin natin yan. Ay, bakit ko pinlose ang bobo? Yan, ayun na. Ano ba yun? Hindi pa yun Wait lang isa, magulo Yan. Yung sinasabi mong walang ginagawang phase 1, phase 2 sa isang sa isang
bridge na proyekto. Hindi yun totoo, mandalolo. Kasi ang phase 1, kadalasan yan yung sa groundwork. Yan yung mga poste. Tapos yung mga girders, yan. Yan mo, yung ginawa ng ng nakarang administrasyon. Ayan siguro yung tinutukoy mong, kaya siguro sinabi mong walang phase 1, phase 2 ang tignan mo ang nangyari. Diba? Magpapatayo ka ng bahay. May second floor. Pag binuhusan mo ba ng flooring sa taas yun, kailangan apakan mo na agad. Di ba kailangan patuloyin mo yun? Ganon din sa sa Lipay Bridge. Bago ka magpatayo, pag nagpatayo ka ng poste, mag-aantay ka niya ng, sabihin na natin, 1 buwan. Maximum na yan, sabihin na natin. 2 buwan, maximum na. Kasi kadalasan ang tinatayong bridge ay may tubig. Hindi mo pwedeng latagan niya ng kalsada na basa pa ang poste. Tatanga-tanga ka minsan eh. Tignan mo yung sinasabi niyo ay basa pa nga yata yung nilatagan na ng di gumuho. Ayun ba yung sinasabi mo walang ginagawang phase 1, phase 2. Minsan kasi pag magba-vlog, pinubusisi ng maayos yung mga proyekto. Ako, kailan mo na yan binlag? Last week pa. Ngayon, binusisi ko ng binusisi. Kasi nga, medyo ang iingay nyo na eh. Ako. Diba? Tignan mo, nangyari dyan sa nagiba. Basa pa yung poste, nilatagan na ng girder, nilatagan pa ng tawag doon, nilatagan pa ng kalsada. Bumigay, basa pa yung semento eh. Kaya tinatawag phase by phase, hindi isahang gawa, rekta-rekta. Katarantaduan yun. Kalokohan yun, Mandaraw. Ano sinasabi mo Ano ba yun? Ang sabi dyan, at a builders and supply Phasing is often used for larger infrastructure project to manage funding across different fiscal years. Phase 1 typically covers the fundamental groundwork, substructure, or the first segment of total road length. Magtatay ka dito, sabi ko sa'yo. Meron pa ako ididibang sa'yo, isa sa may Malampaya. Raulo ka, fake news ka na naman. Sabi mong hindi, ng gobyerno yon. Oo, private yun, siyempre. Next topic. Focus na muna tayo dito sa diba? Ito ngayon ang tanong dyan. Lahat ba ng DPWH project na funded ng GAA ay proyekto ng isang congressman? Diba? Nag-chat GPT na lang ako, tinatamad ako maghanap. Dito may link naman yun eh. Darahog eh. Sabi dito, no direct handling
congressmen cannot legally handle the money once the GAA is signed. The Department of Budget or DBM, para mabilis, releases the fund directly to the implementing agency, example, the PWH. Not to the congressmen. Dalate ng ano ka? Wat. Meron akong inano dito eh. Ano sa Twitter? Tinanong ko din. Ito na yung mga link, Wandarahog. Click mo na lang yan. Ito sabi oh. Ito yung ano ko eh. Ito. Kung ang DPWH ba, ang proyekto ng DPWH ba ay automatically ay proyekto din ng congressman? Itong sabi. No. Diba? No, a Department of Public Works and Highway or DPWH project is not automatically a project of a congressman. Ito pa, but congressmen hold significant influence over which local project receiving funding. Kasi nga, ang ginagawa nila dyan, sila yung nagpupush sa ang program man yan. Sila yung naglalabi. Sabi nyo. Yan. Is it for the congressman? Technically, no. All GAA-funded projects are government projects funded by public taxes and managed by agencies like DPWH. Politically, yes, meron. Many congressmen claim credit for this project because they push or lobby for the funding during the legislative review stage. Ito ngayon ang challenge namin sa'yo, Mandarulo. Patunayan mo sa amin na kinurakot ni Sandro Marcos yung proyekto dyan sa Dagupan Lipay, Ilocos Norte. Kasi call out ng pangalan niya. Okay? Hanggang dito na lang. Maraming salamat at goodbye.